Isang pabigat, ATM lang natin yan. Mga salitang dumurog sa dangga ni Santiago. Nakatayo siya sa dilim, pinapanood ang mapagmataas na pagtataksil ng sariling dugo. Ang imperyong pinaghirapan niya, walang awang ninanakaw. Walang sigaw. Dumilim ang kanyang mga mata. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Babawiin niya ang lahat ng 10 beses. Handa na ba silang harapin ang paghihiganti ng haligi ng tahanan? Huwag niyo nga akong tramahan, Nay. Pulutin niyo ang mga bigas na yan. Sayang ang pera. Feeling niyo ba sasagipin kayo ng paborito ninyong anak? Isa lang siyang malaking pabigat na ginawa nating pabrika ng pera. Kung hindi dahil sa akin, nabubulok pa rin kayo sa hirap. Pera lang ang kaya niyang ipadala. Pero heto kayo, nakikitira sa bahay na pamamahay ko ngayon. Wala siyang kwenta. Ang nakakapasong linyang iyon ay hindi nagmula sa isang kalaban sa negosyo, kundi sa mismong asawa ng kanyang kapatid. Sa loob ng marangyang dressing room kung saan siya nag-aayos para sa grand opening ng pinakamalaking resort na ipinangalan niya sa kanyang mga magulang, tahimik na pinapanood ni Santiago de Vera ang isang viral video sa kanyang tablet. Sa screen, nakita niya ang kanyang inang si Pilar na nakayuko, nanginginig na pinupulot ang mga butil ng bigas sa maalikabok na lupa. Sa hindi kalayuan, ang kanyang amang si Teodoro ay nakatayo sa gilid, suot ang isang butas-butas na kamisyeta. Walang magawa kundi yumuko sa hiya habang pinagtatawanan ng mga nagdadaan. Walang sigaw na lumabas sa bibig ni Santiago. Hindi niya itinapon ang hawak na gadget. Ngunit ang mga ugat sa kanyang matipunong leeg at braso ay nagpumiglas na para mga baging na pilit kumakawala mula sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang malalaking kamay na tumigas at nagkalyo mula sa mga taon ng pagiging kargador at marinero para lang maiahon ng kanyang pamilya sa kahirapan, ay kumuyom ng napakahigpit. Bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Tumulo ang mainit na dugo mula sa kanyang kamay, bumagsak sa makinis na sahig na gawa sa marmol ng walang ingay. Para saan pa ang pagtatayo ng isang imperyo kung ang mga taong inalayan ko ng buong buhay ko ay ginagawang basahan sa mismong bahay na ipinundar ko? Isang mapait at tahimik na tanong na umalingaw-ngaw sa pinakasulok ng kanyang isipan. Umingay ang boses ng mga tao sa labas. Dinig na dinig ang palakpakan at ang boses ng host na naghahanda sa pagtawag sa bilyonaryong CEO ng De Vera Pacific. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang assistant, nakangiti at nagsasabing handa na ang buong media para sa kanyang talumpate. Lumingon si Santiago. Wala sa kanyang muka ang anumang bakas ng pagkasira na nararamdaman niya sa loob. Gamit ang isang kalmado ngunit napakalamig na boses na kayang magpatayo ng balahibo ng kahit na sino, nag-utos siya, "Kanselahin mo ang event. Pauwiin mo ang lahat ng bisita. Sabihin mo sa media na walang magaganap na inaugurasyon ngayon o kahit kailan." Naiwan ang assistant na nakatayo, nanginginig at hindi makapaniwala. Ngunit sapat na ang madilim na titig ni Santiago upang mapilitan itong sumunod nang walang ni isang tanong. Nang muling mag-isa sa loob ng kwarto, tinampot ni Santiago ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang Chief Financial Officer at kababata na si Mateo. Matagal na niyang pinagdududahan na may naglalabas ng impormasyon mula sa loob ng kanyang kumpanya patungo sa probinsya. At ang video na ito na inilabas saktong araw ng kanyang malaking tagumpay ay kumpirmasyon ng isang malaking sabwatan. Sumagot si Mateo sa kabilang linya. Ang boses ay nagkukunwaring inosente. Nagtanong ito kung bakit tila may kaguluhan sa labas ng venue. "Mateo, makinig ka ng mabuti," wika ni Santiago. Ang tono ay sadyang ginawang mabigat at puno ng pekeng desperasyon. "I-freeze mo ang lahat ng personal accounts ko ngayon din. Ilipat mo ang pondo ng kumpanya sa emergency reserves. Ikalat mo ang balita sa Board of Directors na bumagsak ang De Vera Pacific dahil sa isang malaking palpak na investment sa labas ng bansa. Sabihin mo sa lahat na nawala ang pera ko, ubos na ang lahat.
Narinig niya ang pagkagulat ng kaibigan sa kabilang linya. Sinusubukang alamin kung ano ang totoong nangyayari. Ngunit pinatay na ni Santiago ang tawag. Hindi na mahalaga kung maniniwala si Mateo o hindi. Ang mahalaga ay maikalat ang balita sa Batangas na ang mayamang anak ay isa na ngayong talunan. Lumapit si Santiago sa mesa kung saan nakapatong ang isang higanting ceremonial check na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang pondong sana ay ibibigay niya bilang regalo sa kanyang mga magulang. Hinawakan niya ito at dahan-dahang pinunit sa gitna. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso ng papel. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig dahil sa tindi ng pagtataksil na dinadala ng kanyang dibdib. Ngunit nang salubungin niya ang sariling refleksyon sa salamin, ang kanyang mga mata ay walang kahit isang patak ng luha. Wala itong emosyon, kasing lamig ng isang nagyelong karagatan na naghihintay na lumamon ng mga barko. Babawiin niya ang lahat ng danggal na inagaw sa kanyang ama at ina, kahit pa mga hulugan ito ng pagdurog sa mga taong kadugo niya. Ilang araw ang lumipas. Ang matinding init ng araw ay sumalubong sa isang alikabok na kalsada sa boundary ng isang maliit na barangay sa Batangas. Ang paghinto ng isang lumang bus ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Bumukas ang kinakalawang na pinto nito at bumaba ang isang matangkad at matipunong lalaki. Suot niya ang isang kupas na kamiset, tamaalikabok na maong at may bitbit na isang sira-sirang canvas bag. Tumingala si Santiago de Vera sa arko ng barangay kung saan siya lumaki. Ang bilyonaryo na kinatatakutan sa syudad ay nagbalik sa sariling bayan, nagaanyong isang basag at bigong lalaki, handang harapin ang mga ahas na naghihintay sa loob ng kanyang sariling tahanan. Mabigat ang bawat hakbang ni Santiago nang pumasok siya sa nagtataasang gate ng mansyong ipinagawa niya mula sa kanyang sariling pawis at dugo. Ang dating tahimik na bahay sa probinsya ay naging isang palasyo, kumpleto sa malalaking haligi at mamahaling mga sasakyan na nakaparada sa garahe. Pagpasok niya sa pangunahing pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon at ng pamilyar na boses ng kanyang hipag na si Beatrice, na masayang sinusuri ang mga bagong alahas sa sala kasama si Nicolas. Nang makita nila si Santiago, agad na sumilay ang isang malapad at peking ngiti sa labi ni Beatrice. Napatayo siya at akmang sasalubong. "Kuya Santiago, napadalaw ang paborito naming milyonaryo. May dala ka bang good news para sa mga bagong negosyo ni Nicolas?" Hindi sumagot si Santiago. Dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang lumang bag, hinayaang bumagsak ito sa makintab na sahig nang walang anumang ingay bukod sa mabigat na buntong hininga. Ibinagsak niya ang kanyang mga balikat, tinanggal ang tikas ng isang kinatatakutang bilyonaryo at nag-anyong isang lalaking durog at talunan. Sa isang paos at nanginginig na boses, binigkas niya ang mga salitang magiging mitsa ng paghuhubad ng kanilang mga maskara. "Wala na. Kinuha na ng bangko ang lahat. Ubus na ang kumpanya, Nicolas. Wala na akong pera." Sa isang iglap, naglaho ang ngiti ni Beatrice. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng paggalang ay napalitan ng pandidiri at pagkayamot. Tumayo si Nicolas, hindi upang yakapin o alalayin ang kanyang nakatatandang kapatid na naghirap para ibigay sa kanya ang magandang buhay, kundi upang umatras na tila nakakita ng isang nakakahawang sakit. "Ano ang ibig mong sabihing wala na?" Mataas na boses na tanong ni Nicolas, bakas ang matinding gulat at inis. "Paano ang allowance namin? Paano itong bahay na pinapapangalagaan mo sa amin?" "Kailangan ko lang na matutuluyan, Nicolas. Kahit pansamantala lang habang nag-aayos ako ng mga papeles. Maghahanap ako ng trabaho, babangon ako ulit." Patuloy na pag-arte ni Santiago. Ibinababa niya ang kanyang sarili upang sukatin ang lalim ng kasakiman ng kanyang sariling dugo. Umikot ang mga mata ni Beatrice. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. "Wow! Pabangon? Kailan pa? Baka mamaya may mga maniningil pa ng utang na pumunta rito at idamay pa kami.
Excuse me, hindi namin responsibilidad ang pagbagsak mo. Negosyo namin ang masisira dahil sa kapalpakan mo. Humarap si Nicholas sa kanya, ginagamit ang maling pag-unawa sa obligasyon bilang panangga. Kuya, may pamilya na ako. Hindi na kita kayang palamunin. Intindihin mo naman ako. Nahihirapan din kami sa mga gastusin para mapanatili ang estado namin dito. Huwag mo sanang isipin na madamot ako, pero asa panganay, dapat alam mo kung kailan ka nagiging pabigat sa amin. May sarili na kaming buhay. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na patalim na bumaon sa hangin. Ang kapatid na binayaran niya ang pag-aaral, ang pamilyang inahon niya mula sa putik hanggang sa makatulog sila sa malambot na kama, na yon ay tinatawag siyang pabigat. Nang walang pakundangan, inutusan ni Beatriz ang mga kasambahay na ilabas ang ilang mga naiwang lumang damit ni Santiago mula sa pinakamalaking kwarto sa itaas at itapon ito sa labas ng pinto. Tinangka ni Nicholas na itulak si Santiago palabas upang ipakita ang kanyang autoridad bilang bagong hari ng tahanan. Ngunit nang idikit niya ang kanyang kamay sa dibdib ng kanyang kuya, tila siya bumangga sa isang pader na bato. Hindi man lang gumalaw si Santiago. Walang panunumbat na lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, tinitigan niya ng diretsyo at malalim si Nicholas. Ang mga mata ni Santiago ay kalmado, ngunit nagtataglay ng isang malamig at nakakapasong autoridad na nagpatahimik sa buong silid. Sa ilalim ng tinging iyon, naramdaman ni Nicholas na unti-unting nanliit ang kanyang kaluluwa. Nang inginig ang mga tuhod na umatras ang nakababatang kapatid, hindi makatagal sa presensya ng totoong haligi ng tahanan. Mula sa likurang bahagi ng mansyon, pumasok ang dalawang matandang figura. Sina Mang Teodoro at Aling Pilar, nakapansin-pansing nakasuot ng mga kupas at lumang damit na malayo sa ipinagmamalaking yaman ng pamilya. Nang makita nila ang kanilang anak na nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na gamit at binabastos ng sariling kapatid, agad silang tumakbo patungo sa kanya. Niyakap ni Aling Pilar ng mahigpit ang kanyang anak, umaagos ang luha at hindi alintana kung may pera ito o wala. Ang init ng yakap ng isang ina, ang tanging pumigil kay Santiago, nakalasin ang leeg ng mga nakatayo sa kanyang harapan. Tinuro ni Beatriz ang isang luma at nabubulok na bodega ng mga kagamitan sa pinakasulok ng hardin. Kung gusto mo talagang magstay para maging linta sa pamilya ko, doon kayo sa bodega sa likod. Mataray at walang awang utos niya. Diyan na kayo matulog kasama ng mga magulang mo. Nakakahiya sa mga bisita ko kung makikita nilang may mga hampas lupang pakalat-kalat sa mansyon ko. Hinawakan ni Santiago ang kamay ng kanyang umiiyak na ina at inalalayan ng kanyang amang nakayuko sa hiya. Tiningnan niya ang madilim at siksika na bodega at pagkatapos ay dahan-dahang nilingon ang marangyang mansyon. Sa likod ng kanyang mga matang nagkukunwaring talunan, nagsimula na ang walang awang pag-ikot ng mga piyesa ng chess sa kanyang isipan. Pumasok ang malamig na simoy ng hangin sa mga puwang ng yero. Nagsimulang bumuhos ang ulan, ang tunog ng tubig na humahampas sa kalawangin at butas-butas na bubong ay lumikha ng isang malungkot na himig sa loob ng maliit at siksikang bodega. Gamit ang isang lumang martil, at ilang pirasong kahoy na napulot niya sa labas, tahimik na kinumpuni ni Santiago ang bahaging tumutulo upang hindi mabasa ang manipis na higaan ng kanyang mga magulang. Mula sa madilim na sulok, dahan-dahang lumapit ang kanyang amang si Mang Teodoro. Ang mga balikat ng matanda ay nakayuko, tila pasan ang bigat ng buong mundo. Hinawakan nito ang braso ni Santiago. Ang mga daliri nitong magaspang ay nagpapadama ng matinding hiya. "Patawad, anak." Basag na tinig ng matanda na halos hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. "Patawad dahil naging inutil ang tatay mo. Ibinigay mo sa amin ang lahat, pero hindi ko man lang naipagtanggol ang mga pinaghirapan mo sa asawa ng sarili mong kapatid. Hayaan mo, bukas na bukas ay maghahanap ako ng trabaho sa palengke para makatulong sa'yo.
babangon tayo. Bago pa man makasagot si Santiago, naramdaman niya ang mainit na yakap ng kanyang inang si Aling Pilar mula sa likuran. Walang paghuhusga, walang panunumbat, tanging purong pagmamahal lamang. Huwag mong pakinggan ang mga sinabi nila sa loob, anak. Ang pera, madaling hanapin. Ang mahalaga ay buhay ka at magkakasama tayo ngayon. Kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa amin. Ang mga salitang iyon ay tila malalaking bato na dumagan sa dibdib ni Santiago. Habang ang sarili niyang kapatid ay sinusukat ang kanyang halaga sa dami ng perang kaya niyang ibigay, ang kanyang mga magulang ay handang magdusa sa dilim, wag lang siyang mawala. Pagsapit ng hating gabi, nang marinig na niya ang malalim na paghinga ng kanyang mga magulang na mahimbing nang natutulog sa lapag na nilatagan lamang ng karton, doon gumuho ang matibay na pader na itinayo ni Santiago. Kinuha niya ang nag-iisang kumot na manipis at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na balikat ng kanyang ina upang protektahan ito mula sa lamig. Tahimik siyang naupo sa isang sulok. Walang kahit anong hikbi na lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang malalapad na balikat ay kusang umuga sa tindi ng sakit na pilit niyang ikinukulong. Tumingala siya sa butas na bubungan. Ang panga ay tumigas ng husto, at ang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa pumuti ang mga buto. Sa gitna ng madilim na bodega, sumumpa siyang sa tamang panahon. Ipaparanas niya ang higit pa sa impyerno sa mga taong umabuso sa kabutihan ng kanyang pamilya. Nang makontrol na niya ang emosyong muntik ng sumabog, muling nanumbalik ang malamig at kalkuladong isipan ng master architect. Binuksan niya ang kanyang lumang canvas bag at lihim na kinuha ang isang maliit na kagamitan, isog high-tech na hidden camera na sinadyang dalhin niya mula pa sa syudad. Gamit ang anino ng gabi, maingat niya itong ikinabit sa isang madilim na sulok ng kisame kung saan kitang-kita ang buong kabuuan ng bodega at ang pintuan nito. Walang sinumang makakatakas sa kanyang mga mata. At bawat kasalanan ng mga nasa loob ng mansyon ay may kalalagyan. Habang tinitiyak niyang nakakonekta ang camera sa isang nakatagong server sa pamamagitan ng kanyang telpon, biglang umilaw ang screen nito na bumasag sa pusikit na dilim. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Binasa niya ang mga salitang nakasulat at lalong dumilim ang kanyang paningin. Hindi lang kapatid mo ang nagnanakaw sa'yo. Tumingin ka sa itaas. Bukas, alamin mo kung sino ang totoong nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ninyo. Tirik na tirik ang araw nang maglakad si Santiago palabas ng gate upang bumili ng gamot para sa kumikirot na likod ng kanyang ama. Ang bawat hakbang niya sa maalikabok na kalsada ay pinagmamasdan ng mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanya. Ngunit na yon ay nagbubulungan sa likod ng kanilang mga kamay. Huminto siya sa tapat ng sari-sari store ni Aling Remedios, ang pinakilalang pinagmumulan ng lahat ng tsismis sa kanilang barangay. Inilapap ni Santiago ang ilang lukot na barya at humingi ng gamot. Sa halip na ibigay ito ng maayos, padabog na ibinagsak ni Aling Remedios ang maliit na pakete sa salami ng tindahan. Ang muka ay nakangiwi sa pandidiri. Aba, ang nag-iisang bilyonaryo ng barangay, bumibili ng mumurahing gamot. Ano, pabigat ka na naman ba sa kapatid mo? Malakas na panunuya ng matanda upang marinig ng mga tambay sa paligid. Ang kapal din talaga ng mukha mong umuwi rito pagkatapos mong waldasin ang pera mo. Buti pa si Nicolas, responsabale. Ikaw, ginagawa mo lang ATM ang pamilya mo nun. Nayon ikaw na ang linta. Hindi umimik si Santiago. Pilit niyang nilulunok ang pag-apak sa kanyang pagkalalaki. Batid na ang bawat pang-iinsulto ay bahagi ng impormasyong kailangan niyang tipunin. Ang tensyon ay nadagdagan nang tumigil ang isang makintab at bagong-bagong SUV sa harap ng tindahan. Ang makina nito ay humugong ng tahimik bago tuluyang mamatay. Bumaba mula sa sasakyan si Don Ramiro Villacorta, ang ama ni Beatriz,
at ang pinaka-ma-impluwensyang contractor sa bayan. Suot ang isang mamahaling polo shirt at gintong relo, naglakad ito papalapit na may mapanuyang ngiti. Remedios, bigyan mo nga ng malamig na tubig itong si Santiago, baka nahihilo pa sa matinding pagbagsak niya, pambabastos ni Don Ramiro. Hinaplos nito ang makintab na unahan ng kanyang sasakyan. Tingnan mo naman, Santiago, kung naging maingat ka lang, sana sa mga negosyo mo, baka nakabili ka rin ng ganito. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko pababayaan ng kapatid mo si Nicolas. Ako na ang tatayong haligi nila dahil wala na silang maasahan sa'yo. Ikinuyom ni Santiago ang kanyang mga kamao sa loob ng kanyang bulsa. Ang sasakyang ipinagmamalaki ng matanda ay binili gamit ang perang ipinadala niya para sa kanyang mga magulang. Bago pa man siya makasagot, isang formal na tinig ng babae ang pumutol sa mapagmataas na tawanan ng dalawa. Hindi ba kayo nahihiya sa mga lumalabas sa bibig ninyo? Mula sa kabilang kalsada, lumapit ang isang babaeng nakasuot ng malinis at formal na blusa at palda. Si Luciana Villacorta, isang auditor ng probinsya at ang anak ni Don Ramiro na hindi nito kinikilala. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatitig sa kanyang sariling ama at sa tsismosang tindera. May batas laban sa paninirang puri, Aling Remedios, at ikaw, Don Ramiro, huwag kang magmalinis na parang ikaw ang nagpapakain sa pamilyang ito. Inirapan ni Aling Remedios si Luciana at hinarap muli si Santiago. Bakit ba kailangan pa ng tagapagtanggol na pabigat na ito? Heto ang bariya mo, layas! At walang galang nitong itinulak ang mga bariya sa counter hanggang sa mahulog ang ilan sa lupa. Ito ang gininto ang pagkakataon. Walang sinabing kahit isang salita si Santiago. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Dahan-dahan siyang yumuko, pinulot ang mga barya at inilagay yon sa kanyang bulsa. Nang muli siyang tumayo, tinaning na niya si Aling Remedios ng diretso sa mata. Ang kanyang titig ay walang halong galit, kundi isang nagyayalong paninindigan at awtoridad na tila kayang pumatay ng walang ginagamit na patalim. Ang hanging nakapaligid sa kanila ay tila biglang lumamig. Nawala ang mapanuyang ngiti ng matanda, napalunok ito at kusa itong umaatras ng maramdaman ang nakakakilabot na presensya ng isang tunay na hari na nagbabalat kayo lamang na pulubi. Tahimik na umalis si Santiago, iniwang natigilan at takot na takot si Aling Remedios. Mabilis siyang sinundan ni Luciana. Hinatak siya patungo sa isang tahimik na eskinita sa gilid ng lumang simbahan kung saan walang makakarinig sa kanila. Bakit mo ako tinutulungan? Malamig na tanong ni Santiago, ang mga mata ay nanunuri sa motibo ng babaeng nasa kanyang harapan. Paano ngang isang Villacorta ay kumakalaban sa sarili nitong dugo? Huminga ng malalim si Luciana. Pinubuksan ang kanyang malaking bag. Dahil alam ko kung gaano kasakim ang malaking iyon. Isa siyang halimaw na ginagamit ang salitang pamilya para magnakaw. May gusto akong ipakita sa'yo, Santiago. Kinuha ni Luciana ang isang makapal na folder at inilabas ang isang formal na dokumento. Ito ang papeles ng malaking utang na nakapangalan sa kanyang amang si Mang Teodoro, kung saan nakasanla ang huling lupain ng mga De Vera. Ginagamit ni Don Ramiro ang ama mo bilang dummy para sa mga palpak niyang proyekto, paliwanag ni Luciana. Pero hindi yan ang pinakamalala. Itinuro ng deliri ni Luciana ang pinakaibaba ng dokumento sa bahagi ng mga saksi at guarantor na nagpapatunay na legal ang pekeng transaksyon. Kumunot ang no ni Santiago habang binabasa ang pangalan at inaaral ang kumpas ng bolpen. Tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pangalang nakasulat roon at nag-aproba ng pagnanakaw ay hindi kay Nicolas, hindi rin kay Beatriz. Ang pirma ay pagmamay-ari ni Mateo, ang kanyang nag-iisang matalik na kaibigan at pinagkakatiwala ang direktor ng kanyang kumpanya. Napakabigat ng hangin sa loob ng madilim na bodega pagbalik ni Santiago. Hawak niya ang dokumentong ibinigay ni Luciana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pirma ni Mateo.
Ang bawat kurba ng tinta ay tila isang punyal na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang likuran. Ang kaibigang kasalo niya sa paghati ng delatang sardinas noong mga panahong wala pa silang makain. Ang lalaking binayaran niya ang pagpapaospital ng ina. Ipinagpalit ang kanilang kapatiran para sa pansariling kaligtasan. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng galit. Sa halip na magwala at maghanap ng away, huminga ng malalim si Santiago. Kinuha niya ang kanyang pribadong telepno, isang kagamitang may mataas na antas ng seguridad na hindi sakop ng anumang network sa Pilipinas, at tinawagan ang pinuno ng kanyang IT team na nakabase sa Singapore. I-trace mo ang lahat ng palabas na emails at transaksyon mula sa account ng CFO natin sa nakalipas na 5 taon. Mahinahon, nuwit may autoridad na utos niya. Gusto ko ng kumpletong ulat kung kaninong mga dummy accounts pumapasok ang mga impormasyon. Ilang sandali lang, tumating ang kumpirmasyon sa kanyang screen. Kumpleto ang ebidensya. Ipinapasa ni Mateo ang mga pribadong schedule niya, ang mga butas sa pananalapi ng kumpanya, at ang mga legal na dokumento ng mga ari-arian sa probinsya patungo sa mga kumpanyang pag-aari ni Don Ramiro. Ginamit ni Mateo ang kanyang posisyon upang unti-unting butasin ang bangka habang nakangiting nakaharap kay Santiago. Kung ibang lalaki lamang siya, baka sumugod na siya pabalik sa syudad upang basagin ang mukha ng matalik na kaibigan. Ngunit si Santiago ay isang lalaking nagpatigas ng sarili sa gitna ng matitinding bagyo sa laot. Kapag nalaman ng isda na may kawilang pain, hindi ito kakagat. Kailangan niyang palanguyin ang mga ito papunta sa lambat. Makinig ka, muling utos ni Santiago sa kabilang linya. Huwag mong i-block ang access ni Mateo. Sa halip, padalhan mo siya ng mga peking dokumento. Gumawa kayo ng ulat na nagpapakitang lubog na sa bilyong pisong utang ang De Vera Pacific at wala na akong pondo para ligtas pa ang kumpanya. Ipahak mo sa kanya ang impormasyong gusto kong makita niya. Nang matapos ang tawag, inilabas ni Santiago ang kanyang lumang pitaka. Mula sa pinakaloob nito, kinuha niya ang isang kupas na litrato. Sila yon ni Mateo noong araw ng kanilang pagtatapos sa Maritime School. Parehong nakangiti at nangangarap na balang araw ay aahon sila sa hirap. Tinitigan niya ang mukha ng kaibigan sa huling pagkakataon. Walang bakas ng pag-aalinlangan, tahimik na pinunit ni Santiago ang litrato sa gitna. Ang mahinang tunog ng pagkapunit ng papel ay nagsilbing hudyat ng pagputol sa lahat ng natitirang ugnayan nila. Hinayaan niyang mahulog ang kalahati ng litrato ni Mateo sa basurahan. Wala nang balikan. Ang habag ay para lamang sa mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. Naramdaman niya ang pag-ilaw at ang mahinang pagyanig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang tawag ang pumapasok. Ang pangalan ni Mateo ay nakarehistro sa screen. Hinayaan muna niya itong tumawag ng ilang beses bago niya dahan-dahang pinindot ang sagot. Iniba niya ang kanyang tono. Ginawang tila pagod na pagod at puno ng kawalan ng pag-asa. Mateo, bati ni Santiago. Ang boses ay sadyang pinanginig ng bahagya. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng kaibigan, puno ng peking pag-aalala. Pare, kamusta ka? Nabalitaan ko ang nangyayari sa mga accounts mo dahil naka-freeze ang lahat. Totoo ba ang mga lumalabas na balita na babagsak na tayo? Nandito lang ako para sa'yo, ha? Ano bang kailangan mong tulong? Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Nakatingin si Santiago sa madilim na kisame ng bodega. Isang nakakakilabot at napakalamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakikinig sa mga kasinungalingan ng taong nagbebenta sa kanya. Salamat pare, mahinang sagot ni Santiago habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tahimik na paghihigan. Ikaw na lang talaga ang pag-asa ko. Ang matinding sikat ng araw ay tumatagos sa balat ni Santiago habang tahimik siyang nagwawalis ng mga tuyong dahon sa hardin ng sarili niyang mansyon. Ang ritmo ng walis na humahagod sa magaspang na semento ang tanging kumukubli sa kanyang presensya,
malapit sa bukas na bintana ng malawak na sala. Mula sa loob, malinaw niyang naririnig ang mabigat na hakbang at ang mapagmataas na boses ni Don Ramiro Villacorta. Huwag mong kalilimutan kung sino ang nagpasok sa iyo sa mga negosyong ito, Nicolas. Wika ni Don Ramiro, ang tono ay puno ng banta at panunumbat. Utang na loob mo sa akin kung bakit ka nakakatikim ng masarap na buhay ngayon. Ang palpak na proyekto sa daungan ay umubo sa pondo ko. At ang kaisa-isang paraan para mabayaran mo ang mga utang mo sa akin ay ang ibigay ang titulo ng huling malaking lupain ng mga De Vera. Ibebenta natin ito sa mga banyagang investor. Narinig ni Santiago ang nanginginig na boses ng kanyang kapatid. Pilit itong ipinagtatanggol ang natitirang karapatan ng kanilang mga magulang. Ngunit bago pa man makabuo ng matibay na argumento si Nicolas, pumagit na ang matinis na boses ni Beatriz, ginagamit ang pinakamatalim na uri ng panlilinlang upang baliktarin ang sitwasyon. "Babe, pakinggan mo si Papa." Malambing, nuwit nakakalasong panghihikayat ni Beatriz. "Isipin mo ang anak natin. Kawawa naman tayo kung mawawala ang lahat ng ito. Tayo ang sasalo ng problema dahil sa kapalpakan ng kuya mong pabigat. Kailangan nating isalba ang sarili natin. Kung hindi siya napabaya, hindi tayo magkakautang ng ganito. Ibenta na natin ang lupa. Wala na rin namang maitutulong si Kuya Santiago. Tayo na ang biktima rito, Nicolas. Kaya may karapatan tayong unahin ang sarili natin." Sa labas ng bintana, huminto si Santiago sa pagwawalis. Ang kanya mga mata ay nanlamig. Ang kapatid na inaruga niya ay tuluyan ng nilamon ng kasakiman at kaduwagan, nagtatago sa likod ng maling katwiran upang pagnakawan ng sariling dugo. Ang kamay ni Santiago na nakahawak sa kahoy na hawakan ng walis ay kumuyom ng napakahigpit, halos magdugtong ang kanyang mga daliri sa tindi ng puwersa. Ngunit pilit niyang pinakalma ang paghinga. Hindi pa ito ang tamang oras. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Nicolas, dala ang isang makapal na folder. Nang makita niya si Santiago na naglilinis ng harden, saglit itong nag-alangan, ngunit pinilit pa ring lumapit, suot ang maskara ng isang responsableng padre de pamilya na naipit lamang sa sitwasyon. "Kuya," panimula ni Nicolas, ang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo. "Kailangan kong ibenta ang niyugan para mabuhay tayo. Kung hindi sana bumagsak ang kumpanya mo, hindi tayo aabot sa ganito. Gusto kong pumirma ka bilang saksi. Kapag nakita ni tatay na pumayag ka, mas madali siyang pipirma sa bentahan. Tulungan mo naman ako para sa pamilya natin." Ibinaba ni Santiago ang hawak na walis. Hindi siya sumigaw. Hindi niya isinumbat ang milyon-milyong ipinadala niya na ninakaw lamang ng kanyang kapatid. Sa halip, humakbang siya papalapit. Ang kanyang malaking bulto ay tila lumamon sa liwanag ng araw, nagpapaliit sa presensya ni Nicolas. Tiningnan niya ang kanyang nakababatang kapatid mula ulo hanggang paa, isang tingin na tumatagos hanggang sa pinakamaruming bahagi ng kaluluwa nito. Itinaas ni Santiago ang kanyang magaspang na kamay at mabigat, itong ipinatong sa balikat ni Nicolas. Naramdaman ng nakababatang kapatid ang panginginig ng sariling mga tuhod dahil sa nakakabinging katahimikan ng kanyang kuya. Sa isang boses na malalim at kasing lamig ng patalim, bumulong si Santiago. "Sana alam mo kung ano ang ginagawa mo, kapatid." Bago pa man makasagot si Nicolas, bumukas ng malakas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Don Ramiro, ang muka ay nakakunot sa matinding pagkainip at inis. Wala na itong pakialam sa anumang pagpapanggap. "Wala na tayong oras sa mga dramang yan," mabagsik na utos ng matanda. Itinulak nito ng bahagya si Nicolas at kinuha ang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa direksyon ng madilim na bodega sa likod bahay. "Ako na mismo ang kukuha ng pirma ng matandang yon. Subunan lang niyang tumanggi. Ipapatapon ko silang dalawa sa kalsada ngayon din." Mabilis na naglakad si Don Ramiro patungo sa kinaroroonan ni Mang Teodoro.
Bitbit ang kontratang magtatanggal sa huling yaman ng mga De Vera. Sinundan siya ng tingin ni Santiago. Ang mga panga nito ay nag-igting, handang harangin ang anumang bagyo na tatama sa kanyang mga magulang. Walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan ng gabing yon. Ang malamig na hangin ay humahampas sa mga lumang pader ng eskinita malapit sa simbahan, kung saan palihim na nakipagkita si Luciana kay Santiago. Nanginginig ang dalaga, pilit pinoprotektahan ng kanyang bag na naglalaman ng mga kopya ng transaksyon ni Don Ramiro. Bago pa man siya makapagsalita, isang itim na sasakyan ang biglaang pumarada sa kanilang harapan. Ang mababang pag-ugong ng makina nito ay nagdala ng matinding kaba sa dibdib ni Luciana. Bumaba ang 3 malalaking lalaki, mga kilalang tauhan ng kanyang ama. Ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng banta at karahasan. "Miss Luciana," wika ng pinuno ng mga tauhan, ang boses ay magaspang at puno ng pananakot. "Pinapasabi ni Don Ramiro na masyado ka nang nang-inggi-alam sa mga papeles ng probinsya. Ibigay mo sa amin ang bag mo kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo sa gitna ng ulan na ito." Akmang hahawakan ng lalaki ang braso ni Luciana nang biglang pumagitna ang isang malaking bulto. Hindi sumigaw si Santiago. Hindi siya naglabas ng armas o nagtaas ng kamao. Tumayo lamang siya sa pagitan ng nanginginig na dalaga at ng mga armadong tauhan. Ang kanyang malalapad na balikat ay naging isang matibay na pader na humarang sa anumang panganib. Tiningnan ni Santiago ang 3 lalaki. Ang kanyang mga mata sa ilalim ng dilim ay kasing lamig ng yelo. Nagtataglay ng isang uri ng awtoridad na tanging mga taong nakaharap na sa kamatayan ang nagtataglay. Subukan ninyong idikit ang kahit isang daliri sa kanya. Mahinahon, ngunit napakadiin na boses ni Santiago. Ang bawat salita ay bumabaon sa hangin. "At sisiguraduhin kong hindi na kayo makakalakad pabalik sa amo ninyo." Walang anumang pisikal na pananakit na nangyari. Ngunit ang nakakakilabot na presensya ni Santiago ay sapat na upang umurong ang 3 lalaki. Naramdaman nilang bigat at panganib mula sa lalaking inaakala nilang isang talunan. May katinginan sila at tahimik na nagsibalikan sa kanilang sasakyan, mabilis na lumisan sa lugar. Nang mawala ang mga banta, napasandal si Luciana sa malamig na pader. Hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan dahil sa takot at sa tindi ng ulan na bumabasa sa kanila. Ibinaba ni Santiago ang kanyang tingin sa dalaga. Ang kanyang matatalim na mata ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang lumang jacket na nananatiling tuyo sa loob at may taglay ng init ng kanyang katawan. Maingat niya itong isinuot sa balikat ni Luciana. Hindi siya nagsalita ng matatamis na pangako. Timitigan niya lang ito ng diretsyo at sinabi sa isang matatag at buong boses, "Walang sinuman ang pwedeng manakit sayo habang nandito ako." Sa sandaling yon, naramdaman ni Luciana ang isang uri ng kaligtasan na buong buhay niyang hinanap. Ang init ng jacket at ang matibay na pader sa kanyang harapan ay nagpalusaw sa matagal na niyang takot. Alalayan na sana ni Santiago ang dalaga patungo sa mas tuyong lugar nang biglang dumulas mula sa basang bag ni Luciana ang isang nakatuping dokumento. Bumagsak ito sa lupa. Mabilis itong pinulot ni Santiago, ngunit bago niya ito ibalik, nahagip ng kanyang paningin ang nakasulat sa itaas. Ito ay isang lista ng kumpanyang ginagamit ni Don Ramiro. At ang pangalang nakarehistro bilang lihim na tagapamahala ng mga ninakaw na pondo ay walang iba kundi si Luciana Villacorta. Napatigil si Santiago. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatingin sa babaeng kabibigay lamang niya ng kanyang proteksyon. Tumila na ang malakas na ulan, nag-iwan ng malamig na hamog at tahimik na pagtulo ng tubig mula sa bubungan ng lumang simbahan. Sa ilalim ng madilim na silong, magkaharap sina Santiago at Luciana. Hawak ni Santiago ang basang dokumento
Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pangalan ni Luciana na nakarehistro bilang may-ari ng isa sa mga kumpanyang ginagamit ni Don Ramiro para itago ang mga ninakaw na pondo. Walang sigaw o galit sa boses ni Santiago. Hindi niya itinapon o kinusot ang papel. Tiningnan niya lamang ang dalaga ng may malamig at nanunuring titig, isang lalaking naghihintay ng katotohanan. Ipaliwanag mo ito, Luciana. Napayuko si Luciana, hindi mapigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Nanginginig ang kanyang mga balikat, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot na baka talikuran na siya ng kaisa-isang lalaking nagtanggol sa kanya. Sa isang basag na boses, inamin niya ang lahat. Ginamit niya ang pangalan ko, Santiago. Nung bata pa ako at walang alam, pinapirma niya ako sa mga blankong papel. Ginawa niya akong dummy account para kapag nagkaipitan, ako ang makukulong at hindi siya. Akala ko kapag nalaman mo ito, iisipin mo magkasabwat kami. Nakatulad din ako ng halimo kong tatay. Inasahan ni Luciana ang matinding galit. Inasahan niyang sisigawan siya nito, ipagtatabuyan o iiwan ng mag-isa sa gitna ng dilim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit inihahanda ang sarili sa pagtalikod ng lalaki. Ngunit sa halip na mga hakbang papalayo, naramdaman niya ang magaspang ngunit maiinit na daliri na dumampi sa kanyang pisingi. Pagdilat niya, nakita niya si Santiago na nakatayo ng napakalapit sa kanya. Kinuha nito ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at tahimik na pinunasan ang mga luha sa mata ng dalaga. Ang kanyang matalim na tingin kanina ay napalitan ng isang malalim at nag-aalab na paninindigan. Tapos na ang pagiging biktima mo, mababa at kalmadong wika ni Santiago. Ang bawat salita ay nagbibigay ng matinding kapanatagan. Hindi ka niya kasabwat, isa ka rin sa mga ninakawan niya ng buhay. Simula ngayon, walang sinuman ang gagamit sa'yo. Tayo na ang magdidikta ng laro. Ang simpleng pagpunas ng luha at ang matibay na pangakong yon ay tila bumunot sa lahat ng tinik sa puso ni Luciana. Para sa isang babaeng buong buhay na itinuring na kasangkapan at basura ng sariling pamilya, ang pagtanggap at pag-unawa ni Santiago ay higit pa sa anumang uri ng kaligtasan. Naupo sila sa isang lumang silya at doon ibinuhos ni Luciana ang lahat ng nalalaman niyang impormasyon nang walang itinatago. Nagdesisyon silang magtulungan ng totoo. Walang lihim, walang pag-aalinlangan. Gagamitin nila ang mismong kumpanyang nakapangalan kay Luciana upang sirain ang imperyo ni Don Ramiro mula sa loob. Ngunit bago pa man makabuo ng kumpletong hakbang si Santiago, huminga ng malalim si Luciana at binitawan ng isang balitang magpapabilis sa pag-ikot ng oras. Santiago, kailangan nating kumilos agad. Seryosong babala ng dalaga, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi na maghihintay ang tatay ko. Nakahanap na siya ng foreign investor na handang bumili ng lupain ninyo ng cash. Bukas na bukas din, gaganapin ang malaking pirmahan sa barangay hall. At kapag nangyari yon, tuluyan na kayong mapapalayas ng mga magulang mo. Tumingin si Santiago sa madilim na kalangitan. Ang kanyang panga ay tumigas, nulit isang mapanganib at kalmadong ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang kinabukasan ay nagdala ng isang nakakapasong araw, perpekto para sa ilusyon ng tuluyang pagkatalo. Suot ang kanyang pinakalumang damit na may mansa ng alikabok at pawis. Naglakad si Santiago patungo sa pansamantalang opisina ni Don Ramiro Villacorta malapit sa munisipyo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila isang lalaking nawala na ng anumang dahilan para mabuhay. Pagpasok niya sa malamig at malawak na opisina, sinalubong siya ng nakakainsultong halakak. Nakaupo si Don Ramiro sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, hawak ang isang babasaging baso na may lamang mamahaling alak at yelo. Ang tunog ng yelo na tumatama sa gilid ng baso ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tingnan mo nga naman kung sino ang gumagapang pabalik.
Panunuya ni Don Ramiro, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa matinding pagmamayabang. Sumandal ito sa kanyang silya, tila isang haring pinagmamasdan ng kanyang alipin. Ano, Santiago? Nabalitaan kong natutulog na lang kayo ng mga magulang mo sa bodega ng mga kasangkapan. Nasaan na ang yabang mo ngayon? Pilit na pinanginig ni Santiago ang kanyang mga kamay. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa sahig, kinukulong ang nakakamatay na apoy sa kanyang mga mata. Pumunta ako rito para magmakaawa. Mahinang wika niya. Ang boses ay binalot ng pekeng desperasyon. Kailangan ng mga magulang ko ng matutuluyan. Ibibigay ko sa iyo ang huling pirma na kailangan mo. Susuko ko ang anumang natitirang karapatan ko sa lupa. Huwag mo lang silang itaboy sa kalsada. Lalong lumakas ang tawa ni Don Ramiro. Kumuha ito ng isang dokumento mula sa drawer at padabog na inihagis yon sa ibabaw ng mesa. Waiver of Rights. Pinahanda ko na yan dahil alam kong darating ang araw na luluhod ka sa akin para makasiguro ang mga banyagang investor na wala nang ipal na maghahabol sa lupa. Pirmahan mo yan. Maging kapaki-pakinabang ka naman sa kapatid mo at wag puro pabigat. Dahan-dahang lumapit si Santiago. Kinuha niya ang ballpen. Ang mahinang gas-gas ng tinta sa ibabaw ng makapal na papel ay ang tanging ingay na namayani. Habang nakayuko at pumipirma, isang mapanganib at kalkuladong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi nakita ng matanda. Kumagat ang pating sa pain. Biglang umilaw ang telepono ni Don Ramiro sa ibabaw ng mesa. Nakita ni Santiago ang pangalan ni Mateo sa screen. Inilagay ito ng matanda sa loudspeaker upang lalong ipahiya si Santiago. Don Ramiro, magandang balita! Ang masayang boses ni Mateo mula sa kabilang linya ay parang kutsilyong pilit na ibinabaon sa dibdib ni Santiago. Na-verify ko na ang mga huling accounts ni Santiago. Zero balance na talaga. Basag na siya. Wala na siyang kakayahang lumaban o magbayad ng abogado. Magaling, Mateo. Maganda ang ginawa mong pagbabantay sa asong ito. Natatawang sagot ni Don Ramiro bago pinatay ang tawag. Tiningnan niya muli si Santiago ng may labis na pandidiri. Narinig mo yon? Kahit ang matalik mong kaibigan ay alam na isa ka ng basura. Makakaalis ka na. Ayaw kong nadudumihan ang opisina ko. Tumalikod si Don Ramiro upang tumingin sa labas ng bintana. Iniwan ang kanyang baso ng alak sa gilid ng mesa bilang tanda ng kawalan ng respeto, hindi man lang pinagtuunan ng pansin ang presensya ng kalaban. Dito na nagbago ang hangin sa paligid. Ang nagkukunwaring talunan ay unti-unting tumayo ng tuwid. Nawala ang panghinginig ng mga balikat ni Santiago. Ang kanyang bulto ay muling bumalik sa pagiging isang nagahari at kinatatakutang bilyonaryo. Tiningnan niya ang likuran ng matandang bilyonaryo ng may matinding awa dahil sa kamang mga nito. Tahimik na inabot ni Santiago ang basong ininuman ni Don Ramiro. Gamit ang dalawang daliri, maingat niya itong inangat at dahan-dahang binitawan sa loob ng basurahan. Ang mahinang pagbagsak ng baso sa ilalim ng basurahan ay nagsilbing tahimik na hatol. Basura sa basura. Wala siyang sinabing salita. Tahimik lamang siyang lumabas ng opisina. Paglabas niya sa ilalim ng tirik na araw, sinalubong siya ng mainit na hangin. Kinuha ni Santiago ang kanyang pribadong telpono at tinawagan ang pinuno ng kanyang operasyon sa Singapore. Ang kanyang boses ngayon ay hindi na nanginginig, kundi puno ng matigas na awtoridad. Nakuha na natin ang lahat ng kailangan natin, utos ni Santiago. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa direksyon ng mansyon kung saan naroon ang kanyang mga magulang. Ipabukas na ang kumpanya, ihanda ninyo ang mga papeles para bukas. Paparating na tayo. Pinalot na malalim na gabi ang buong Batangas. Sa loob ng siksikan at madilim na bodega, sinigurada muna ni Santiago na mahimbing na ang tulog ng kanyang mga magulang bago siya kumilos. Dahan-dahan siyang tumayo, walang anumang ingay na nalika ang kanyang mga paang nakatapak sa lupang sahig. Inabot niya ang madilim na sulok ng kisame at maingat na binunot ang maliit na hidden camera na itinanim niya noong mga nakaraang gabi.
Umupo siya sa isang sulok, ikinonekta ang aparato sa kanyang telepo. Ang malamig na liwanag mula sa screen ang tanging nagbigay hugis sa kanyang matipunong mukha. Pinanood niya ang mga kuha habang siya ay nasa labas kaninang umaga. Sa video, malinaw na pumasok si Beatrice sa bodega. Hawak nito ang maliit na bote ng maintenance medicine ng kanyang amang si Mang Teodoro. Nakikiusap ang matanda, pilit na inaabot ang gamot dahil naninikip ang dibdib nito. Ngunit sa halip na ibigay, itinaas ito ni Beatrice, ang mukha ay nakangiwi sa pandidiri. Pirmahan mo muna itong papel na pumapayag kang umalis na sa lupang ito kapag nabenta na ni Papa bukas. Malupit na utos ni Beatrice sa video. Kung hindi, mamamatay ka sa sakit ng walang gamot. Huwag mong hintayin na ipakaladkad ko kayo palabas ng bahay ko. Pabigat na nga ang anak ninyo, pati ba naman kayo? Nakita ni Santiago kung paano umiyak ang kanyang inang si Aling Pilar. Lumuluhod at nagmamakaawa kay Beatrice habang pilit na iniaabot ng kanyang ama ang nanginginig nitong kamay upang pumirma sa isang blankong papel para lamang makainom ng gamot. Hindi napansin ni Santiago na tumigil na siya sa paghinga. Ang matinding galit na matagal na niyang ikinukulong ay nagbanta na sumabog. Ang kanyang mga panga ay nag-igting ng napakatigas na tila mabasasag ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang malaking kamao ay kumuyom. Bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad ng napakalalim. Tumulo ang mainit na dugo mula sa kanyang kamay, dumaloy sa kanyang pulso at tahimik na pumatak sa maalikabok na lupa. Subalit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen, walang luha, walang sigaw. Tanging isang nakakamatay na yelo na lumamon sa buong pagkatao niya. Pinilit niyang ikalma ang sarili. Ang pagwawala ngayon ay ikasisiya lamang ng kanyang mga kalaban. Inilipat niya ang video file sa isang secure server at ipinadala sa kanyang legal team sa syudad. Ang huling piraso ng ebidensya para sa tuluyang pagpaparusa ay nasa kamay na niya. Tumayo si Santiago at lumabas sa likurang bahagi ng bodega kung saan may isang lumang gripo. Pinihit niya ito. Ang malamig na tubig ay umagos, hinugasan ang dugong namuo sa kanyang palad. Tahimik niyang pinanood ang paghalo ng pula sa tubig hanggang sa tuluyan itong mawala sa lupa. Habang naghuhugas ng kamay, iniangat niya ang kanyang paningin patungo sa nagliliwanag at marangyang mansyon sa hindi kalayuan. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng gabi, walang kahit anong emosyon, naghihintay lamang sa pagbagsak ng mga pader na iyon. Wala nang atrasan. Bukas sisingilin niya ang bawat luhang tumulo mula sa mata ng kanyang mga magulang. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang naputol. Ang kinakalawom na pinto ng bodega ay dahan-dahang bumukas. Mula sa dilim, pumasok ang isang figura. Huminto si Santiago. Lumingon siya ng marahan. Nakatayo roon ang kanyang kapatid na si Nicolas. Nanginginig ang buong katawan nito. Ang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot at desperasyon na baka masira ang malaking transaksyon bukas. At sa nanginginig nitong kamay, isang patalim ng katotohanan ang bumulaga. Isang malamig na baril ang tuwirang nakatutok sa dibdib ni Santiago. "Huwag kang kikilos, kuya!" Basag at humihikbing banta ni Nicolas. "Umalis ka na dito, kuya!" Basag na boses ni Nicolas. Nanginginig ang magkabilang kamay niya nga kahawak sa baril. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot na pilit tinatakpan ng wad na tapang. "Lumayas ka na ngayong gabi. Huwag mo nang subukang guluhin ang pirmaan bukas. Kung hindi ka sana naging pabigat, hindi tayo aabot sa ganito. Pakiusap. Ayaw kong manakit, pero kailangan kong iligtas ang pamilya ko." Hindi kumurap si Santiago. Ang malamig at matalim niyang paningin ay hindi nakatuon sa armas na nagbabanta sa kanyang buhay, kundi sa duwag na kaluluwa ng lalaking nagtatago sa likod nito. Walang bakas ng takot sa kanyang matipunong mukha. Dahan-dahan, humakbang si Santiago papalapit.
Umatras si Nicholas hanggang sa maramdaman nito ang magaspang na dingding ng bodega sa kanyang likuran. Wala nang atrasan. Humakbang muli si Santiago hanggang sa tuluyang dumikit ang malamig na dulo ng baril sa mismong tapat ng kanyang puso. Naramdaman ni Nicholas ang tigas at tibay ng dibdib ng kanyang kuya sa kabilang dulo ng baril. Lalo siyang nanginig. Tumulo ang kanyang mga luha hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding kaduwagan at pagkaipit. Iputok mo. Napakababa, napakalamig na utos ni Santiago. Ang bawat pantig ay tila mabigat na bato na ibinabagsak sa hangin. Kung tingin mo ang pagpatay sa sarili mong dugo ang magliligtas sa'yo sa mga utang mo kay Don Ramiro, iputok mo, Nicholas. Napahagulgol ang nakababatang kapatid. Wala siyang lakas ng loob. Nakalabitin ang gatilyo. Unti-unting bumaba ang kanyang mga kamay na may hawak na baril. Sa mga sandaling yon, ang huling pag-asa ng isang kuya na sana ay may natitira pang kabutihan sa kanyang kapatid ay tuluyan ang napalitan ng malamig na dismaya. Hindi na kapatid ang kaharap niya. Isa na lamang siyang anino na inalipin ng kasakiman at takot. Gamit ang isang mabilis nuwit mahinahong galaw, hinawakan ni Santiago ang baril at inagaw ito mula sa nanginginig na kamay ni Nicholas. Tinanggal niya ang lalagyan ng bala at isa-isang pinalabas ang mga ito. Ang tunog ng mga tanso na sunod-sunod na nahuhulog at tumatama sa ibabaw ng lumang mesa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, nagsisilbing huling hatol sa kanilang pagiging magkapatid. Inilapag niya ang walang lamang baril sa tabi ng mga bala. Hindi baril ang makakapagligtas sa iyo bukas, Nicholas. Wika ni Santiago, ang boses ay nagdadala ng nakakabinging autoridad, kundi konsensya, at dahil mukhang matagal na itong namatay sa iyo, paghandaan mo na ang libingang hinukay mo para sa sarili mo. Hindi na nakasagot si Nicholas. Tumalikod ito at tumakbo palabas ng bodega sa ilalim ng kadiliman. Umiiyak na parang isang batang tulu, yag pinagkaitan ng tapang at danggal. Pinanood lamang siya ni Santiago. Ang puso ay kasing lamig na ng yelo. Kinaumagahan, habang ang hamog ay hindi pa tuluyang naglalaho, nakatayo na si Beatrice sa balkonahe ng mansyon habang may kausap sa telpono. Sa kabilang linya ay ang tsismosang si Aling Remedios. Opo, Aling Remedios. Inaasahan ko kayo mamaya. Siguraduhin ninyong dala ninyo ang cellphone ninyo sa barangay hall. Natatawang utos ni Beatrice. Ang boses ay matinis at puno ng malisya. Magla-livestream tayo. Ipapakita natin sa buong mundo kung paano pipirma ang pabigat na si Santiago para tuluyang isuko ang karapatan niya. Gusto kong mapanood ng lahat na si Nicholas na ang tunay na haligi ng pamilyang ito at ang kuya niya ay isa na lang, basurang dapat walisin. Sa ibaba, mula sa anino ng bodega, narinig ni Santiago ang bawat salita. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang kupas na damit. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa na ang entablado. Ang liwanag ng bukang liwayway ay unti-unting pumapasok sa mga siwang ng yero, nagdadala ng malamig at banayad na hangin sa loob ng maliit na bodega. Habang ang buong mansyon ay natutulog pa at nagpapahinga bago ang kanilang inaasahang malaking tagumpay, tahimik na naghain si Santiago ng isang simpleng almusal para sa kanyang mga magulang. Wala nang mga mamahaling kubyertos o masaganang pagkain. Tanging mainit na kape at pandesal na binili niya sa kanto ang nakalatag sa ibabaw ng lumang mesa. Habang kumakain, napansin ni Santiago ang panginginig ng mga kamay ng kanyang amang si Mang Teodoro. Ang mga mata ng matanda ay nakatitig sa sahig, punong-puno ng kaba at hiya para sa mangyayari ngayong araw. Santiago, anak, basag na tinig ng kanyang ama, pilit nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Handa na akong pumirma mamaya. Handa na akong lisanin ang lupang ito. Huwag ka lang nilang saktan. Sana mapatawad mo ako sa pagiging inutil kong ama. Lumapit si Santiago. Ibinaba niya ang hawak na baso at lumuhod sa harap ng kanyang mga magulang.
Hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Mang Teodoro at ang maiinit na palad ni Aling Pilar. Walang bakas ng pagkatalo sa kanyang mga mata, kundi isang nag-aalab na paninindigan at malalim na pagmamahal. Tay, nay. Malumanay, ngunit napakatibay na wika ni Santiago. Ang boses ay nabibigay ng matinding kapanatagan. Hindi na kayo yuyuko kahit kanino pagkatapos ng araw na ito. Ako ang haligi ng pamilyang ito, at walang sinuman ang maaaring magnakaw ng dangal ninyo habang humihinga ako. Magtiwala kayo sa akin. Naluha si Aling Pilar. Pinunasan ng pisingi ng kanyang anak, nagpapasalamat sa katatagan nito. Sa gitna ng madilim na bodegang yon, naramdaman nilang muli na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa presensya ng isang anak na handang saluhin ang buong mundo para sa kanila. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng bana, yan na pagkatok sa kinakalawang na pinto. Bumukas ito at pumasok si Luciana. Suot niya ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang mukha ay bakas ng puyat, ngunit nagtataglay ng matinding tapang. Hawak niya sa kanyang dibdib ang isang makapal na brown envelope. Ito ang pinal na financial audit, ang pinakamatibay na ebidensya ng sabuatan ni Mateo at ng kanyang sariling amang si Don Ramiro. Iniabot ni Luciana ang envelope kay Santiago. Bahagyang nanginig ang mga daliri ng dalaga. Sa loob ng manipis na papel na iyon, nakasalalay ang pagkakulong ng lalaking nagbigay sa kanya ng buhay. Gaano man kasama si Don Ramiro, hindi naging madali para kay Luciana ang magdesisyon na tuluyan na itong itakwil at ikulong. Tiningnan ni Santiago ang mga mata ni Luciana at nabasa niya ang matinding digmaan sa loob ng puso nito. Hindi siya kumuha ng dokumento agad. Sa halip na magsalita tungkol sa paghihigante, ginamit ni Santiago ang pagkakataong yon upang magbigay ng kaligtasan. Sa harap ng kanyang sariling mga magulang, inabot ni Santiago ang nanginginig na kamay ni Luciana at hinawakan ito ng mahigpit at buong init. Isang tahimik, ngunit makapangyarihang deklarasyon. Wala siyang sinabing matatamis na salita, ngunit ang kanyang malalim na titig ay sapat na upang sabihing, "Ako na ang bahala sa lahat. Ligtas ka na." Naramdaman ni Luciana ang paghupa ng kanyang takot. Ang kamay ni Santiago ay parang isang matibay na angkla sa gitna ng malakas na bagyo. Nakanghiting pinagmasdan ni Mang Teodoro at Aling Pilar ang dalawa. Nakikita sa unang pagkakataon na ang kanilang anak ay may katuwang na hindi sumusukat sa kanyang yaman kundi sa kanyang pagkatao. Lumipas ang ilang oras. Sumikat na ang araw at nagdala ng matinding init sa buong bayan. Ang katahimikan sa barangay hall ay binasag na magkakasunod na pagdating ng mga maiingay at mamahaling sasakyan. Umagong ang mga malalakas na makina ng isang fleet na mga itim na SUV sa tapat ng munisipyo. Bumaba si Don Ramiro, suot ang kanyang pinakamahal na suit, kasunod sina Nicolas at Beatrice na parehong nakangiti ng malapad. Akala mo ay mga dugong bughaw na sasalo ng malaking yaman. Kasama rin nila ang mga dayuhang negosyante na inasahang bibili ng lupa. Lahat ay naglalakad sa red carpet na inihanda ng matanda. Ang buong barangay ay nakatitig sa kanila. Nakaset up na rin ang teleponyo ni Aling Remedios sa unahan, handa na i-broadcast ang inaasahang pagluhod at tuluyang pagbagsak ni Santiago de Vera. Siksikan at mainit ang loob ng barangay hall. Halos lahat ng mga kapitbahay at usisero ay nagtipon upang saksihan ang inaasahang pagbagsak ng kaisa-isang bilyonaryo ng kanilang bayan. Sa unahan, nakatayo si Aling Remedios, hawak ang kanyang telepo na nakakabit sa isang tripod, nakangiting nagsasalita sa kanyang livestream upang ibalita sa buong mundo ang kahihiyan ng pamilya de Vera. Sa gitna ng entablado, nakaupo sa malalambot na silya sina Don Ramiro, Nicolas, Beatrice at ang mga dayuhang negosyante na magsisilbing front ng matanda.
Samantala, walang awang itinuro ni Beatriz ang isang bakanting sulok malapit sa pinto para kinamang Teodoro at Aling Pilar. Pinilit niyang tumayo lamang o maupo sa malamig na sahig ang dalawang matanda. Pinalalabas na wala silang karapatang umupo sa VIP section dahil ibebenta na nila ang kanilang huling dignidad upang makabayad sa utang. Tinawag ni Don Ramiro si Santiago upang tumayo sa mismong harapan ng entablado, tila isang kriminal na naghihintay ng hatol sa harap ng buong bayan. Kinuha ng matandang contractor ang mikroponyo. Ang boses nito ay umaalingaw-ngaw, puno ng kayabangan, pang-uuyam at panlilinlang. Mga kababayan, tingnan ninyo ang lalaking ito. Panimula ni Don Ramiro. Itinuturo si Santiago gamit ang mapanuyang daliri. Ang akala natin ay siya ang mag-aahon sa pamilya niya. Pero tingnan ninyo siya ngayon. Isang malaking pabigat. Isang talunan na inubos ang kanyang yaman dahil sa kayabangan. Kung hindi dahil sa manugang kong si Nicolas na pumayag isuko ang lupang ito para saluhin ang mga utang ng kanyang kuya, sa kalsada pupulutin ang mga magulang nila. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Nicolas. Saglit siyang yumuko dahil sa lantarang pambabaliktad ng katotohanan. Ngunit dahil sa kaduwagan, wala siyang ginawa upang itama ito. Nakinig lamang si Beatriz nang may malapad na ngiti, tuwang-tuwa sa pagpaparusa sa kanyang bayaw na matagal na niyang kinaiinggitan. Humalahak ng malakas si Aling Remedios, at ang ilan sa mga chismosa sa paligid, bawat matalim na salita, bawat insulto at paninirang puri ay malinaw na broadcast sa livestream, pinapanood ng libu-libong tao. Sa gitna ng lahat ng panlalait na iyon, nanatiling nakatayo ng tuwid si Santiago. Hindi siya yumuko. Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon sa kanyang matipunong mukha. Hinayaan niya silang lasingin ang kanilang mga sarili sa kasinungalingan. Kailangan niyang mapuno ang salop bago niya ito kalugin. Sa ilalim ng kanyang pananahimik ay ang kalkuladong isip ng isang master architect na pinagmamasdan ang mga kalaban na kusang pumapasok sa mismong bitag na inihanda niya. Sige na, Nicolas, utos ni Don Ramiro. Inilalapag ang huling kontrata sa ibabaw ng mesa. Pirmahan mo na yan para matapos na ang kahibangan ng kuya mo at tuluyan na silang lumaya sa paningin ko. Kinuha ni Nicolas ang mamahaling bolpen. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalapit ang dulo ng tinta sa makapal na papel. Ang buong hall ay natahimik, lahat ay naghihintay sa pinal na pagbagsak ng imperyo ni Santiago. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang itinaas ni Santiago ang kanyang kaliwang kamay upang tingnan ang mamahaling rilo na matagal niyang itinago sa ilalim ng kanyang kupas na manggas. Isang napakalamig at nakakakilabot ng iti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang naghihintay na tagumpay. 3, mahinang bulong ni Santiago sa sarili. 2, 1. Bago pa man dumikit ang tinta sa papel, isang malakas na kalabog ng pagbukas na mabibigat na pinto ng barangay hall ang bumasag sa katahimikan. Napalingon ang lahat, kabilang na si Nicolas na nabitawan ng kanyang bulpen sa sobrang gulat. Mula sa labas, naglakad papasok ang isang bagong grupo ng mga indibidwal na nakasuot ng malilinis at pormal na itim na suit. Ang kanilang mga presensya ay nagdadala ng matinding kapangyarihan na agad nagpabigat sa hangin sa loob ng buong bulwagan. Natigilan ang lahat ng maglakad papasok ang pangkat na mga lalaking nakasuot ng pormal at mamahaling itim na suit. Ang kanilang sabay-sabay at mabibigat na hakbang ay umalingaw-ngaw sa buong barangay hall. Sila ang mga totoong kinatawan ng malaking dayuhang kumpanya mula sa Singapore. Ang pangkat na inaasahan ni Don Ramiro na bibili sa lupain ng mga De Vera. Nakangiting tumayo si Don Ramiro, inayos ang kanyang kurbata, at may pagmamayabang na inilahad ang kanyang kamay upang salubungin ang pinuno ng grupo. Mabuti, at nandito na kayo. Handa na ang lahat ng papeles. Ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng mga dayuhan.
Nilampasan nila ang matandang contractor na tila ba isa lamang itong hangin. Naglakad sila ng dire-diretso patungo sa unahan ng entablado, huminto sa mismong harapan ng lalaking nakasuot ng kupas na damit at sa iisang galaw sabay-sabay silang yumuko ng 70 dekada bilang tanda ng pinakamataas na paggalang. Lahat ng utos ninyo ay naisagawa na, Mr. Chairman. Pormal na bati ng pinuno ng grupo gamit ang malinaw na Ingles, ang boses ay puno ng paggalang na hindi maikakaila. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng bulwagan. Nabitawan ni Nicholas ang bullpen na hawak niya. Nawala ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Beatrice. Napatulala si Aling Remedios sa harap ng sarili niyang telepono, habang ang libu-libong nanonood sa livestream ay nabigla sa pag-ikot ng tadhana. Mula sa likuran, naglakad papasok si Luciana. Hawak niya ang isang laptop na mabilis niyang ikinonect sa malaking projector ng munisipyo. Walang sinuman ang nakapagsalita nang biglang magliwanag ang puting tabing. Lumabas ang mga patunay na yayanig sa buong bayan. Unang ipinakita ang penal na financial audit, ang detalyadong listahan ng bilyon-bilyong pisong ninakaw ni Don Ramiro mula sa De Vera Pacific, at kung paano niya ginamit si Nicholas bilang taw-tauhan. Sumunod na umalingaw-ngaw ang voice recording ni Mateo, na malinaw na nagbebenta ng impormasyon kay Don Ramiro kapalit ng sariling kaligtasan. At ang huli, ang pinakamasakit na panalo, ang video footage mula sa madilim na bodega. Napanood ng buong bayan at ng buong bansa sa pamamagitan ng livestream kung paano ipinagkait ni Beatrice ang gamot sa isang matandang may sakit at kung paano niya tinakot si Mang Teodoro habang nakaluhod si Aling Pilar. Umugong ang matinding galit mula sa mga taong nanonood. Ang simpatiya na ninakaw mula sa pamilya De Vera ay marahas na bumalik, pinalitan ng matinding pandidiri para sa mag-asawang nasa entablado. Dito na tuluyang ibinaba ni Santiago ang kanyang maskara. Ang lalaking kanina ay mukhang talunan. Ngayon ay naglalabas ng isang nakakamatay na awtoridad. Tahimik siyang umakyat sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila nagbabaon kay Don Ramiro sa lupa. Hindi ako kailanman naging bangkarot, Don Ramiro. Malamig at mabigat na wika ni Santiago. Ang boses ay sapat upang panginginigin ang sinumang makarinig. Ang pondo ko sa Singapore na inaakala mong nawala ay ginamit ko upang bilhin ang lahat ng pagkakautang ng kumpanya mo. Hindi sa iyo ang lupang ito. Ako ang nagmamay-ari sa iyo ngayon. At lahat ng mga kasabwat mo, mula sa mga tiwaling opisyal hanggang sa matalik kong kaibigan, ay kasama mong babagsak. Nanghina ang mga tuhod ni Don Ramiro. Ang mapagmataas na matanda ay unti-unting namutla, nawala ng balanse at bumagsak ng paluhod sa malamig na sahig. Wala na ang kanyang kayabangan. Ang naiwan ay ang isang basag na halimaw na nakaharap sa totoong hari. Lumapit si Santiago at tahimik na sinuri ang matandang nasa harapan niya mula ulo hanggang paa. Walang mabakas na awa sa kanyang mga mata. Sa malalim at malamig na tinig sinabi niya, "Akala mo ba basta mo na lamang maangkin ang imperyong buong buhay kong itinayo? Masyado kang naging kampante." Ang matinis na ugong ng mga paparating na sasakyan ng pulisya ay umalingaw-ngaw sa labas na munisipyo. Pumasok ang mga armadong pulis, hawak ang warrants of arrest para sa malawakang pandaraya, pagnanakaw at pagtatangkang pumatay. Dinaluhong nila si Don Ramiro. Sa likuran ng bulwagan, nakita ni Santiago na pinupusasa na rin ang kanyang dating kaibigang si Mateo na nagtangkang tumakas. Nang maramdaman ang tuluyang pagkawasak, nagising si Nicholas mula sa kanyang pagkakatulala. Bumaba siya mula sa silya, umiiyak na gumapang at humandusay sa mismong paanan ni Santiago, mahigpit na nakakapit sa binti ng kanyang kuya habang humihingi ng awa. Ang umalinggongo na pag-iyak ni Nicholas ay pumuno sa kabuuan ng barangay hall. Nakaluhod siya sa malamig na sahig. Ang magkabilang braso ay mahigpit na nakapulupot sa mga binti ng kanyang nakatatandang kapatid.
Wala na ang maskara ng isang mapagmataas na padre de pamilya. Ang nasa harapan ngayon ni Santiago ay isang duwag na lalaking pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanilang pagiging magkadugo. Kuya, maawa ka sa amin! Garal-gal at humahagulgol na pakiusap ni Nicholas, ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Patawarin mo ako! Nadala lang ako sa takot kay Don Ramiro. Paano na kami ni Beatrice? Paano ang anak namin? Huwag mo kaming itaboy, kuya. Pakiusap. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Beatrice. Namumutla at nanginginig ang buong katawan. Hindi siya makalapit, hindi makapagsalita, habang unti-unting lumulubog sa kanyang isipan na ang marangyang buhay na ipinagmamalaki niya ay tuluyan ang naging abo. Tinitigan ni Santiago ang kanyang kapatid. Wala nang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Walang pagnanasang manakit ng pisikal. Ang pumalit ay isang malalim, tahimik at mabigat na pagtanggap. Sa loob ng maraming taon, naging alipin siya ng maling paniniwala na responsibilidad niyang buhatin ang lahat. Ngayon, kailangan niyang putulin ang nakakalasong tanikala ng utang na loob. Dahan-dahan, yumuko si Santiago at marahang inalis ang mga kamay ni Nicholas mula sa kanyang binti. Hindi niya sinipa o itinulak ang kapatid, ngunit ang kanyang pagkalas ay nagdala ng matinding pinalidad. Tumayo siya ng tuwid. Tinitingnan si Nicholas mula sa itaas. Hindi ko papabayaan ang pamangkin ko. Malumanay, ngunit napakalamig na wika ni Santiago. Ang bawat salita ay pumipunit sa katahimikan ng bulwagan. Direktang babayaran ng kumpanya ko ang ospital para sa mga gamot at pag-aaral niya. Pero para sa inyong dalawa, wala na kayong makukuha kahit isang kusing. Hindi ko babayaran ang mga utang na ginawa mo, Nicholas. At bago lumubog ang araw na ito, gusto kong lisanin ninyo ang mansyon. Humagulgol ng mas malakas si Nicholas, pilit na inaabot muli ang kamay ng kanyang kuya. Ngunit, umatras si Santiago. Tumalikod si Santiago sa nagmamakaawang kapatid. Sinira mo ang ating pamilya, Nicholas. Ngayon, pag-irapan mo kung paano ito buuin ulit. Wala nang libre. Iniwan niya si Nicholas na nakaupo sa sahig at ibinaling ang kanyang malamig na tingin sa gilid ng entablado. Doon, nakita niya si Aling Remedios na nanginginig habang pilit na pinapatay ang livestream sa kanyang telpon dahil sa labis na kahihiyan. Huwag mong patayin yan, mabagsik na utos ni Santiago. Ang boses niyang umaalingaw-ngaw ay nagpatigil sa kamay ng matanda. Lumapit siya at sa harap ng libu-libong nanonood, nagbigay siya ng huling hatol sa mga nanira sa kanyang mga magulang. Humarap ka sa kamera, Aling Remedios, at sa harap ng buong Pilipinas, humingi ka ng tawad kina Mang Teodoro at Aling Pilar. Sabihin mo sa lahat kung paano mo kinasangkapan ng kasinungalingan para yurakan ang danggal nila. Walang nagawa ang tsismosang tindera, kundi ang umiyak sa matinding kahihiyan. Humarap ito sa sariling telepo, no lumuhod at garalgal na inamin ang lahat ng kanyang kasalanan at kasinungalingan. Nagmamakaawa ng kapatawaran mula sa dalawang matandang tahimik na nanonood sa isang sulok. Nang malinis na ang pangalan ng kanyang pamilya, kinuha ni Santiago ang mikropono. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa bawat muka sa loob ng barangay hall. Pormal kong idinedeklara na ang mansyon at ang buong lupain ng mga De Vera ay pag-aari na lamang ng aking mga magulang. Sila ang tanging may karapatang magdesisyon kung sino ang papasok at kung sino ang itataboy. Ibinaba ni Santiago ang mikropono. Bumaba siya mula sa entablado at naglakad patungo sa kanyang ama't ina. Hindi na kailangang magsalita. Inilahad niya ang kanyang mga malalaking kamay at nang hawakan ito ni Mang Teodoro at Aling Pilar, inalalayan niya silang maglakad palabas ng bulwagan. Ang mga tao ay kusang gumilid, nagbibigay daan sa tunay na haligi ng tahanan. Sa labas ng barangay hall, sinalubong sila ng isang payapang hapon. Nawala na ang init ng araw, pinalitan ng banay, at malamig na ihip ng hangin.
Huminto si Santiago sa paglalakad nang makita niya ang isang figura na naghihintay sa labas ng gate. Nakatayo rin si Luciana. Hawak niya ang isang payong upang salagin ang manipis na ambon na nagsisimulang pumatak. Wala siyang suot na mamahaling alahas o pormal na damit ng isang auditor. Isa lamang siyang babaeng nakangiti ng buong tamis at kapayapaan, naghihintay sa lalaking nagligtas sa kanya mula sa sarili niyang mga bagyo. Tumingin si Santiago sa malawak na kalsada. Wala na ang mga pabigat, wala na ang mga traidor. Ang tanging naiwan ay ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanyang presensya. Isang taon ang lumipas mula nang humupa ang pinakamalaking bagyo sa buhay ni Santiago. Ang mga taong nagtangkang umangkin sa kanyang pinaghirapan ay nagbabayad na ngayon sa likod ng malamig na rehas. Sina Don Ramiro at Mateo ay parehong nahatulan ng mahabang pagkakakulong. Wala ng kapangyarihan na kayang bumili ng hustisya at wala ng kayabangan na kayang magtakip sa kanilang mga kasalanan. Para sa kanyang kapatid na si Nicolas, napatawad na ito ni Santiago sa pinakasulok ng kanyang puso. Nawala na ang bigat ng galit at paghihigante. Ngunit ang kapatawaran ay hindi kailanman nangangahulugan ng pagbabalik sa maling nakasanayan. Hindi niya hinayaang makatungtong muli si Nicolas sa kumpanya. Ngayon, ang dating nagmamalaking kapatid ay nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na pabrika. Natututong patuluyin ang sariling pawis upang buhayin ang kanyang pamilya nang walang inaasahang biyaya mula sa iba. Ito ang tanging paraan upang matutunan nito ang halaga ng paninindigan. Sa kabilang banda, hindi na pinili ni Santiago na manirahan muli sa marangyang mansyon. Ipinagkatiwala niya ang pangangalaga nito sa isang katiwala bilang paalala ng mga tagumpay na kanyang nakamit. Sa halip, bumili siya ng isang tahimik at malawak na sakahan sa Batangas, kung saan niya isinama sina Mang Teodoro at Aling Pilar. Malayo sa magulong buhay sa lungsod at sa mga taong laging humuhusga, natagpuan ng matandang mag-asawa ang payapang buhay na matagal nilang hinahangad. Sa tuwing pinagmamasdan ni Santiago ang kanyang ama na masayang nag-aayos ng mga halaman sa hardin nang walang anumang takot na mapalayas, at ang kanyang ina na tahimik na nagbabasa sa ilalim ng puno, natutunan niya ang pinakamahalagang aral bilang isang lalaki. Ang pagmamahal ay hindi kailanman masusukat sa dami ng prang ipinapadala buwan-buwan. Hindi mga numero sa bangko ang kailangan ng pamilya, kundi ang kanyang presensya, ang kanyang oras, at ang kanyang matibay na pag-agapay upang makita ang mga luhang pilit nilang itinatago. Lumapit ang takip silim. Nakatayo si Santiago sa balkona ng kanilang gawa sa kahoy, ngunit matibay na bahay. Mula sa loob, naririnig niya ang magaan na halahak ng kanyang ina. Tumingin siya sa bintana ng kusina at pinanood si Luciana, na ngayon ay masayang nag-ahanda ng hapunan kasama si Aling Pilar. Wala na ang takot, puyat at pag-iisa sa mga mata ng dalaga. Napalitan na ito ng init ng isang tahanang matagal na nitong inasam. Napangiti si Santiago. Heto ang kanyang tunay na yaman. Wala na siyang kailangang patunayan pa sa buong mundo. Ang kanyang imperyo ay hindi nagawa sa konkreto at salapi, kundi binubuo ng mga taong nagmamahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Dahan-dahang lumabas si Luciana patungo sa balkone. Marahang hinihipan ng malamig na simoy ng hangin ang kanyang buhok. Lumapit siya kay Santiago at payapang isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Magkatabi nilang pinanood ang paglubog ng araw habang kinukulayan nito ng kahel at ginto ang kalanghitan. "Payapa na tayo," mahinang sabi ni Luciana, bakas sa kanyang tinig ang kapanatagan at bagong pag-asa. Inilapit ni Santiago ang kanyang braso at niyakap ng mahigpit ang babaeng naging katuwang niya sa lahat ng laban. Isang yakap na nangangako ng walang hanggang proteksyon. Tiningnan niya ang payapang paligid bago sumagot sa isang malalim at nagbibigay buhay na boses. "Habang buhay!"